Bira yung introduction, Bira, no? Hindi ko po malaman ngayon kung anong mangyayari sa akin. Napakaganda ng introduction. Anyway, Pastor Joey, happy birthday. Nataon na Sunday. Alam niyo po, maswerte po pag nataon ang birthday mo Sunday. Siswertihin ka. Di ba? Kaya swerte. Anyway, thank you po, no? Lalo na po sa Bible Baptist Church ng Pasay. Kasi nakita ko, you really took good care of my friend. Na? Kaibigan po kami niyan sa lahat ng bagay. No? Sa isang bagay lang kami talagang nag-agawan. Pareho namin din nakita. Kaya nga, hindi ko na naman sasabihin. Pareho crush namin. Oy! Patayan nyo na gano'n. Yung kanyang microphone. Okay, First Thessalonians chapter 3. I'll be reading 10 verses. Andali po. Okay. Sabi po sa chapter 3, First Thessalonians, beginning verse number 1, wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellow laborers in the gospel of Christ, to establish you, to comfort you concerning your faith, that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulations, even as it came to pass, and you know. For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter may tempted you, and our labor be in vain. But now, when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that you have good remembrance of us, always desiring greatly to see us, as we also to see you. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our afflictions and distress by your faith, for now we live, if ye stand fast in the Lord. For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sake before our God, night and day praying exceedingly, that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakabasa ninyo pong salita, sa mga awitin, sa presensya ng bawat isa, lalo na po sa mga bisita, Panginoon, at higit sa lahat, sa presensya mo po sa aming pong kalagitnaan, na sabi mo nga, kung nasan ang isa o dalawa na nagkakatipon o sa inyo pong pangalan, ikaw po ay naroroon sa kalagitnaan. Salamat din, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo po kay Pastor Joey, Panginoon. Pinupuri ka po namin, dalangin ko po ngayon ang mensaheng gusto mo po na ihatid. Ihatid ko po, Panginoon, na ito po ay akin po maihatid ng maayos ayon sa inyo pong kalooban, Panginoon. Ikaw po rin ang patuloy na mangusap sa aming pong kalagitnaan. Kung meron man po na wala pa pong katiyakan ng langit, iligtas mo po siya, Panginoon. Ito po, Panginoon, lahat ay aming pong hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, you may be seated. Thank you po. Now, ewan ko po, kung kayo po ay talagang medyo nadaanan nyo na po itong Thessalonian na church. And according to many Bible scholars, na ito pong Thessalonian church is one of a model church. Ibig sabihin, marami pa po siyang tinalo because this is a very young church. Ito pong Thessalonian po na ito. Actually, parang linggo pa lamang nung naitatag po ito ni Apostol Pablo. Ano po? Pero marami na po siyang tinalo. Alam niyo po kasi, mga kapatid, sa gawain naman ng Panginoon, hindi naman po patagalan. Although na meron na dapat advantage yung mga matatagal. Ano po? Kasi maraming matatagal na, sabi mo, 10 years na, kung bibilangin mo po, mga kapatid, ang 1 year ay nasa 52 Sundays, di ba? Kung makakarinig po siya, mga kapatid, 10 years na siya, ilan na po yun? Kung 500, tama ba? 20 Sundays na po yan. Imumultiply mo uli ng 2 yan dahil 2 beses siya makakarinig ng salita ng Diyos.
na pangangaral, plus yung Wednesday pa po, talaga po libo na pangangaral na ang kanyang narinig. Kaya lang, pag hindi naman ina-apply, baliwala din. Amen, di ba? Na? Kaya mas nadadaig pa ng mga bagong Kristiyano, yung mga bagong mananampalataya. So hindi po patagalan. Hindi po ito parang, sabi nga, mas-senior ako. Kahit na nga ba mas-senior ka, di ba? Merong mga tao, mga kapatid, nagkakaedad, pero walang natututunan. Yun ang mahirap eh. May mga tao po, may utak, walang isip. Yun po mahirap, di po ba? Amen? Kaya dito po, masasabi po natin, this is a very, sabi natin, na pwede nating gamitin na halimbawa para po, masabi na isang, ibig sabihin, hahangarin natin na maging katulad natin na church o eklesiya. Ano po? At syempre, yan po ay nangyari at ginamit naman ng Panginoon ng isang tao na ang pangalan nga ay si Apostol Pablo. Kaya if you will notice, ito pong 1 Thessalonians 1, chapter 2, chapter 3, na the Apostle Paul was telling a lot about his ministry. Ayan po, Kaya he begins yung mga wonderful mga epistles na po yan, na he always focus on the quality and the character of his own ministry. Dapat lang naman, basta gawain ng Panginoon, dapat may quality, di po ba? Amen? Dapat po, masasabi po natin, ito po dapat, hindi lang quality, kundi meron po ring, character. So hindi po paramihan din, hindi rin patagalan, hindi po paramihan. Kaya dito po, makita po natin how God really works on this church. At syempre, kanya pong ginamit si Apostol Pablo as their pastor po. Kaya yung Holy Spirit parang nag-provide po dito sa atin po, na parang isang x-ray para tignan yung nasa sa loob ng isang pastor. Ano po? Kaya dito, pinapakita po sa atin na parang maging na tayo, very specific po dito. Kasi tignan nyo po etong chapter neto, dito po sa ating nabasa sa chapter 3, does not tell us what a pastor does. Yung ginagawa ba ng pastor? Kasi nasabi niya na yan sa chapter 1, sa chapter 2. Sinabi na po ni Apostol Pablo kung ano ang ginagawa ng isang pastor. Hindi niya rin po sinasabi dito, kung ano ang mga sinasabi ng isang pastor. Alam niyo naman, ang isang pastor, mga kapatid, di ba? Lagi po yan nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Yun po, pag meron na po siyang ibang sinasabi, pag siya po ay naging medyo nalahian na ng mga marites, hindi na po pastor yan. Amen? Okay. Hindi rin po, mga kapatid, itong chapter 3 na ito does not tell about what the pastor is. Hindi po. Kasi alam na natin yan Hindi po ba? Kaya itong chapter na ito, mga kapatid, ang sinasabi po rito is what is inside the pastor. Amen? Kaya ngayon, ang ating tatalakayin, mga kapatid, the pastor's heart. Kasi nakikita natin yung mga ginagawa niya. Pero nakita ba natin ang puso ng isang pastor? And sometimes, mga kapatid, di ba? Pag yung puso ng pastor, yan po ang kanyang parang paiiralin. Minsan nga nami-misinterpret pa ng mga tao Para baka you are offering love, tapos lalagyan pa ng mali siya yung love. Amen? So, yan po ang gusto po natin pag-aralan dito. What the pastor, kaya we need to parang dig deep into the heart of a pastor. Kaya everyone who serves the role of a pastor, everyone who serves dapat na sa pagiging spiritual leader must deal with the issue of what the pastor does, what the pastor says, what the pastor is, and what the pastor feels. Yan po, pag yan po'y sama-sama mo, the sum will be, the integrity of a pastor. Kailangan po, mga kapatid. Kaya alam natin dito, parang sinasabi po natin, na ano po ba talaga yung pong puso ng isang pastor. Kaya you must know what is inside. Amen? Sabi nga dito, mga kapatid, here we go, para inside the Apostle Paul, and we want to see the very heart of the Apostle Paul, dahil alam naman natin, siya po ang isa sa mga naging, sabi natin, kagamit-gamit ng Panginoon sa pag-shepherd
So, syempre, siya na rin ang ating ngayon pagbabasihan kung paano niya nagawa yun, dapat gawin natin sa pangunguna pa rin ng banal na Espiritu. Amen? Sabi nga ni Pastor Joey kanina, number 3 nung graduate. Amen? Purihin ang Panginoon. Ako po, yung 4 years ko, 6 na taon po akong kinuha. Hindi ko pa natapos. Kaya yung marami sa inyo, Dean's Lister, ako po, Dean's Office. Paborito ko pong lugar yan. Anyway, ano pa dito? Kaya dito, tingnan niya, sa Thessalonians chapter 1, verse 2. Tingnan po natin. Tingnan niyo po, yung mga nasa sa puso talaga ni Paul. Sabi niya, we give thanks to God now always for you. Sabi niya, all. Making mention of you in our prayers. Sa dito makikita kaagad natin, yung puso po ni Apostle Pablo. The Apostle Paul was very thankful to God. Hindi dahil po siya ay binless ng Panginoon. He was very thankful to God dahil po yung Thessalonian church, sabi niya dito, nababanggit niya lang dahil nakikita niya po umaangat yung kanilang pananampalataya. Alam niyo po, sa totoo lang, ang kaligayahan po ng pastor, hindi po yung dumami kayo Ang kailangan ng kaligayahan ng isang pastor ay makitang kayo po ay lumalago sa pananampalataya. Kung marami nga, puro naman suwail. Matitigas ang mga bungo. Grabe. Di wala rin, puro sakit ng ulo lang. Di ba? Kaya dito, we found out that he was very thankful. Kaya sabi dito, sa verse number 2, tignan pa natin yung sinabi niya pa rin dyan. Remembering without ceasing your work of faith. Amen? Kaya kung meron mamaalala si Apostol Pablo, yung ginagawa nila ayon sa kanilang pananampalataya. Yun po dapat ang hangaan talaga natin. Amen? Hindi yung mga kapatid na meron ka special talent. Di ba? Kumakain ka ng apoy, nagtatumbling ka. Ang galing-galing naman Hindi po ang hinahangaan po yung pananampalatayang lumalago. Amen? Yung pananampalatayang ina-apply sa buhay niya at nakikita si Kristo sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, without ceasing your work of faith and, ito pa po, labor of love. Hindi ba sabi ng Panginoon, maniniwala sila na kayo ay sugo ko kung kayo magmamahalan sa isa't isa. Amen? Amen? So dapat, ang mga mananampalataya, nagmamahalan. Wala pong, yung mga awayan, hindi po yung pagkumanta ng, di ba, nagkumanta ng welcome song, may iiwasan kang kamayan. Kasi sa kakaiwas mo, masasalubong mo rin sa kakaiwas mo mga kapatid, baka 3 beses mo pa masalubong siya ano po ang pahiwatig doon? Sabi ng Panginoon, I love you mo yan. Sabi mo sa Kanya, I love you. Amen? Okay. Sabi niya pa, ano pa? And patience of hope in our Lord Jesus in the sight of God and our Father. Nakikita po natin, doon pa lang, nakikita natin yung puso. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ito pa. For this cause also, thank we God without ceasing, because when we receive the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of man, but as it is the truth and the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Alam niyo po, we all know that the word of God is very powerful. Sabi yan, it can cut, para siyang two-edged sword. Makakat niya po yung asunder ng soul and the spirit. So siya po yung napakatalim. Amen? Makapangyarihan yan. Pero alam niyo po ba, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, tumatalab lang doon sa naniniwala. Kahit ganong katalim yan, pag hindi ka naniwala, wala rin mangyayari. Amen? Kaya sabi dito, sa talata nga ito, na sabi diyan, work it also in you that believe. Amen? You can memorize all the verses. You can. Pero pag hindi ka naman naniniwala diyan, wala rin mangyayari. Tama po ba? Kaya yan po ang mga nakikita po natin, pasimula pa lang, ano ba ang puso ng isang pastor? Okay. Ngayon, doon po sa chapter 2 pa rin ito, yung pinaka-last verse. Tignan niyo po, ang sabi ni Paul. Ang sabi niya po yan, for ye are our glory and joy. Now listen.
Bible Baptist Church of Pasay. Na? Alam niyo po ba kung sino ang joy ni Pastor Joey at yung kanyang glory? That is you. Amen? Na? Hindi naman ako pinapansin ni Pastor eh. Pag pinansin ka, ako naman lagi napapansin eh. Hindi tuloy alam namin kung saan kami lalagay eh. Pag hindi ka napansin, di ba? Para kang tatampo. Pag napansin ka na naman, lagi ang ilinyahan mo, lagi na lang ako nakikita, lagi na lang ako nakikita. Buti nga nakita ka eh. Amen? Oh. Pero ayon po dito, na you are our joy and our glory. Hindi mo ba? Kaya meron po ako, isi-share po sa inyo. Actually po, ito ay 7. Pero hahatiin ko, 3 muna ngayon. Mamayang hapon na yung 4. Okay ba? Para bumalik kayo eh. Para medyo mabitin ba? Amen? So, ang una po dito, ito ba, meron po several elements are yung characteristic of the pastor's heart. Number 1 po ito, affection for his people. Amen? Nakikita nyo ba kay Pastor Joey yan, yung affection sa inyo? Minsan kasi hindi affection nakikita nyo, infection na nakikita nyo eh. Parang tingin nyo minsan sa isang pastor, COVID. Ayaw nyong lapitan. Na imbes na, mga kapatid, siya po ang makakatulong sa inyo, yung nga lang, kung saan-saan pa kayo pupunta. Naghahanap kayo ng pagmamahal, ng affection, samantalang ang inyo pong pastor dito, lagi po yan, 24/7, nandiyan po yan. Kaya mga kapatid, alam niyo po, dapat we allow our pastor na ma-demonstrate yung kanya affection na yan. Yung iba kasi ayaw eh. Ewan ko kung bakit. Tignan niyo po dito si Paul. Sa verse number 1 ng chapter 3, ito po ang nangyari sa kanya. Wherefore, sabi niyan, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone and send Timotheus. So dito po, kasi nagkaroon po ng temporary, hindi naman po ito talaga, na ito pong si Paul ay nalayo dito po sa Thessalonica. Napunta po siya dito sa Athens. Kaya kung babasahin niyo yung mula chapter 14 ng Acts hanggang chapter 17, makikita po natin, ito pong si Paul ay nandoon sa lugar ng Athens, mga kapatid. At yung Athens po ay isang lugar na sabihin po natin, talamak po ito sa paniniwala sa maraming Diyos. Kaya sabi niya, naglalakad siya, nakita niya raw yung inscription diyan. Doon sa Mars Hill, sabi niya, to the unknown God. Yung mga taga-Athens, ayaw nilang may ma-offend na God dahil naglagay po sila ng bawat pangalan, kung sito, ganda ito, yan, ganda yan. Kaya baka daw meron silang hindi naisama na Diyos, kaya naglagay sila ng napakalaking banner, ang sabi diyan, to the unknown God. Ano po? Para wala daw matitisod na Diyos. Biro niyo po maniniwala nila, ang Diyos matitisod. Amen? At sabi naman ni Paul, nung nabasa niya yan, etong sabi niyong unknown God, ito ang ipapakilala ko sa inyo. So, yun po ang naging dahilan, bakit hindi agad makabalik etong si Paul doon po sa Thessalonica. Kaya ngayon, nag-aalala po siya because this is a very new church, mga kapatid, at hindi niya po alam kung ano ang nangyayari. So, ibig sabihin, dito po, ando doon yung affection niya po, na yung affection ng isang manggagawa ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Kaya dito, he was not feeling pain, to put it simple, he was feeling intense pain due to the separation of Paul doon po sa lugar ng mga Thessalonica. Kaya sabi dito sa verse number, chapter 2, verse 17, ng Thessalonian pa rin. Sabi niya, for we brethren being taken from you for a short time, in presence, not in heart, endeavored the more abundantly to see your face with great desire. Kung meron man dapat, mga kapatid, na gusto si Paul, na kung saan siya naroroon, doon po sa mga taga-Thessalonian. Pero because of some reason, na itong sa Athens, kailangan maipangaral din yung salita ng Diyos. Gustong-gusto niya po umalis, para magpunta dito sa Thessalonica, hindi niya po magawa dahil kailangan din po siya dyan. Amen? So makikita po natin dito, not because si ating pastor, wala sa inyong church, wala na yung affection sa inyo. Ando doon pa rin. Alam niyo po,
Pag na-i-invite kami sa ibang lugar, hindi naman po we think daw sa kung saan kami nagpipreach. We always think about our church where we belong. O, kaya mayat maya, buti na lang, meron po mga online na ngayon. Di mayat maya, tingin kami ng tingin. Ano naman nangyayari sa aming church? Amen? Amen? There is yung presence po ng affection. Verse number 18, sabi pa rin sa chapter 2, wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered me. Amen? Kaya mga kapatid, si Satanas, ang trabaho niyan na harangan o pigilan ang gawain ng Diyos. Amen? Na? Baka kanina lang, bago kayo magpunta dito, meron pang konting argumento. Alam niyo po, pag nag-argumento ng mga masawa, magsimba ka mag-isa mo. Oo po. Paalis na lang eh. Minsan, sasakay ka na lang ng sasakyan eh. Di ba? Nasaan ba yung susi ng sasakyan? Eh, ikaw ang nagtago. Ay, ikaw, di ba yan? Ayun, ayun na. Wala na tuloy nag-church. Ano, sino may trabaho nun? This is Satanas. Tao po. Ngayon, pag hindi ka nakarating sa church, hindi po na-demonstrate ng pastor yung affection sa iyo. Wala ka eh. Haba niyo po? Kaya sabi ni Paul dito, he wanted to be with his people. He had a very strong affection dito nga po sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Bakit po? Bakit po ganun ang concern niya? Because he knew they were under persecution. Alam niyo po ba? At ako'y naniniwala, nasa puso po ni Pastor Joey yan, pag meron pong member na talagang alam niya merong problemang mabibigat, ang gusto niya lagi, ando doon siya eh. Kayo nga, hindi nga pastor, di ba? Ganun na rin ang gusto niyo eh. Gusto niyo, ando ka, nakikiramay. Kasi pag nakikiramay, parang patay na eh. Di ba, amen? Pero pakikiramay din naman ang tawag doon eh. Di ba ba? Oh. Kaya yan po. Kaya Paul was less concerned about them. Paul was less concerned about himself than he was about yung mga children sa Thessalonica, yung mga anak niya ba sa pananampalataya. Ano po? Kaya ano po dyan? Demonstration ng tinatawag na affection po. Amen? Kita nyo ba sa pastor yan? Minsan hindi. Nakikita natin yung kanyang sinasabi, nakikita natin yung kanyang suot. Puro panlabas eh. Pero yung puso. Amen? Di ba napakahalaga nun? Okay. Balik tayo daw sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 5. Tignan nyo po. For this cause, sabi niya na naman, when I could no longer forbear, sabi niya dyan, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you and your labor be in vain. Sabi dito ni Paul, gusto ko malaman, lumago ba kayo? Nag-a-advance ba ang inyong paglilingkod sa Panginoon? Kasi, kung hindi, yung trabaho na ginawa natin, baliwala. Amen? Amen? Naalala ko nung araw, nung bago pa lang kami doon. So pag merong youth camp, ang ginagawa po namin, meron kami ini-sponsoran ba? Sige, young people, sagot lahat ng church. Magka-camp ka na lang doon. So, syempre, ang prayer namin, talagang magsuko ng buhay. Mga kapatid, minsan yung investment namin doon sa mga pinapapunta namin sa camp, wala rin eh. Umatin na karnal, umuwi na karnal pa rin. Sayang yung investment. So, ibig sabihin, yung tinarabaho, nabaliwala. Kaya dito si Paul, ang gusto niya na malaman, lumalago ba kayo? Dahil kung hindi, sayang naman yung trabaho natin. Di ba? And that is the reason why Pastor Joey, mga kapatid, every day, meron po siyang padala sa inyo ng mga messages. Ginaya ko po yun, hindi po madali. Hindi po send to all. Isa-isa po yun. Amen? Isa-isa.
Nakakangalay po, minsan hawak mo, yung cellphone mo o anuman, nakakangalay po yan eh. Bakit? Para lang po ma-demonstrate sa bawat isa sa atin ang pagmamahal ng isang pastor at tawag nga natin dyan, yung mga deep affection po ng puso ng isang pastor. Amen? Minsan baliwala sa atin. Ay, alam ko na yan, Pastor Joey yan. Hindi mo ba? Basahin nyo naman, sayang naman. Yung iba, sin lang. Magla-like, hindi naman binasa. Like ka ng like, di mo naman alam kung ano yung nilike mo. Katulad yung isa, saan po ba, nag-post, saan po ba makakabili ng ilaw na ganito? Hindi nag-reply sa kanya, like. Sabi, nagtatanong ho ako, hindi po like ang gusto kong isagot nyo. Nagtatanong, nilike mo. Okay, now, tignan niyo po. It was more than just a desire for fellowship, actually po. Etong si Paul, doon sa mga taga-Thessalonian. It was a desire to fulfill, ito po, the call of God in their life and bring them into spiritual maturity. Nakita niyo ba ang puso ng isang pastor? Ang puso ng isang pastor, wag po tayong manatiling baby kay Kristo. Kailangan mag-mature tayo. Amen? Kaya nga, pag sinabi ka, mag-attend kayo ng umaga, sabi, ang bira naman si pastor, lahat na lang ng service, gusto niya, attendan namin. Baka naman lumagpas na kami sa langit. Mas maganda po lalagpas kayo sa langit. Kaysa mabaong kayo sa impyerno. Amen? So yan ang sinasabi po dito. Hindi lang basta fellowship ang gusto ng isang pastor. Hindi lang makita na marami kayo dito, marami siyang makakamayan, marami siyang mababate. Hindi po. It is more na makita po na kayo o ang bawat mananampalataya ay lumago sa Panginoon. Kaya mga kapatid, atin pong pagbigyan o hayaan na ma-demonstrate ng ating pastor ang affection sa inyo. And he cannot do that kung wala ka po sa church. Amen. Kaya itong si Paul, mga kapatid, gustong-gusto niya makabalik Yung kalang hindi. Hindi siya makabalik dahil meron pa po siya dito na dapat ayusin. Kaya a true pastor with a pastor's heart is not concerned about his own success. Amen. Baka sabihin nyo, yung aming pastor, sikat na yan Sabi nga ng isang pastor, narinig ko, alam niyo, pag pastor ako, sasabihin sikat, ayaw ko po ng sikat na tawagin ako. Bakit? Pag sikat daw, nalalaos. Di pag hindi ka sikat, di ka malalaos. Diba? Amen? Kaya ayaw niya Kaya dito po, makita po natin si Paul, he is not really concerned about his own success. He is not concerned about his own reputation. He is not concerned about his own trials. He is deeply concerned about the people who are the object of his affection. Amen? Kaya, members, you are the affections of your pastor. Amen? Ang sarap yata ng merong minamahal. Di ba, iba? Tatanong kami, pag-ibig ka ba? Meron. Yung pala, kontribusyon sa pag-ibig, yung sinagot niya. Yung pag-ibig fund. Yun daw ang pag-ibig niya. Okay, tingnan niya. Tingnan natin dito sa sa 2 Corinthians 11:28. Yung 2 Corinthians 11:28, nag-umpisa po dyan si Paul na sinasabi niya kung ano yung mga naranasan niya, yung mga false brethren, yung shipwreck, yung mga hirap sa gawain ng Panginoon. Pero pagdating niya po dito sa verse number 28, sabi niya, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care, tignan niyo po, of all the churches. Sa lahat ng hirap, pero ano pa rin na nasa isip niya, mga kapatid? Hindi niya po naisip yung muntik na siyang mamatay, yung shipwreck, nung siya pinalo, mga kapatid, lahat ng mga physically na mga sakit, hindi niya po inisip yan He always think about the churches. Andun pa rin yung affection niya po, mga kapatid. Amen? Kaya kami mga pastor, mga kapatid, pag nawalan na kami ng church, mabuti pa kunin na lang kami ni Lord Kasama kayo. Ano pa sa verse number
29. Ito pa sabi po. Na verse 29 pa rin. Sabi, who is weak? Now, and I am not weak. Who is offended? And I burn not. Na ano pa sinasabi po rito? Sabi dito ni Paul, kung kayo'y mahina, manghihina din kami. Kala nyo ba ang pastor laging malakas? Amen? No? Kung na-offend kayo, kami rin eh. Kung napapagod kayo, papagod din kami. No, kaya sabi niya, kaya members, you just don't know no, how the pastor feel when a brethren is weak. Gusto namin malakas kayo lagi. Na? Pero pag nakikita namin kayo'y nangihina, apektado din kami. Nangihina din kami. Na? Halimbawa, mga kapatid, ikaw ay isang kapatid na nagpapatuloy sa kasalanan, apektado din kami. Na? Pag ikaw, mga kapatid, isang mananampalataya na hindi ka lumalago sa dami ng iyong napapakinggan na mga inihandang mensahe ng pastor, no? Sabi nga, sunog kilay yan, tapos naririto ka, mga kapatid, anong ginagawa mo? Nakapikit ka lang. Sabihin, bakit po? Ano po ba ang ginagamit pag nakikinig? Hindi naman mata. Tenga naman eh. Kaya pipikit ako. No, kaya sa aming church, sa aming church, sabi ko, payag ako na ako'y nagpipreach, matulog kayo, okay lang. Basta isang kondisyon, huwag kayong hihilik. Kasi pag humilik kayo, baka magising yung katabi nyo eh. Amen? Nagising na? Okay, kaya dito po, yung pastor, andyan po, we feel bad, mga kapatid, Ito po yung affection ng pastor toward his people. Kaya this is, ang tawag po dyan, deep affection. Affection, you know you love somebody when you feel their pain. Kaya akala nyo, kayo lang. Alam nyo po, nung nag-uumpisa ako sa gawain, maraming problema. Actually, hindi pa nga ako save, puro problema na eh. Kasi, meron ako mga nunal dito sa balikat. And sabi na matatanda, pag may nunal ka raw sa balikat, pasan krus daw yan. Kaya sabi ko, kaya pala ang dami kong hirap na naranasan. Puro pasan krus. Yun ang sabi. Pero mga kapatid, tignan niyo po. Bakit ba kaya, kami pa yung mga experience namin ni Pastor Sauco. Alam ko pa, pinayagan ng Panginoon, ma-experience namin yan. Dahil magagamit namin sa ministry. Kaya pag merong namatayan, alam namin ang damdamin na namatayan. Pag merong nabasted sa pag-ibig, alam namin yan. Kasi maraming beses kami doon eh. Alam namin, mga kapatid, yung mga nawawalan ng gamit. Sabihin lahat ng damdamin, alam namin. Kaya nakaka-relate po kami. At dahil doon, yung affection ng isang pastor, talagang na-express po namin kasi pag naramdaman namin, pag kayo meron nararamdaman na sakit sa inyong puso, ramdam din namin yan eh. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng iba, di ba, Pastor, salamat po, nung nalugi ako, andun ka. Nung namatayan ako, andoon ka. Nung nasunog yung bahay namin, andoon ka. Meron nyo nagpapasalamat, hindi kaya, Pastor, ikaw malas sa buhay namin? Kasi lahat ng puro kapighatian, andun ka eh. Lahat na lang. Sa deep affection po yan, di ba? Ito po, sa Hebrews 13:17. Tingnan nyo pa ang sabi. Obey them that have the rule over you. Amen? So, ibig sabihin, if you disobey because you don't want your ruler to rule over you, problema po yan. Amen? Kaya mga kapatid, we should obey the rule. Ito pong rule nito is not the pastor's rule. It is God's rule na pinatutupad lang ng isang pastor. Kaya sabi niya, obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief,
for that is unprofitable for you. Bakit sinasabi po dito, mga kapatid, ano? Na ang sabi diyan, hindi daw dapat kailangan yung grip. Alam niyo po, pag ang pastor ay nasaktan dahil ayaw kayong sumunod, maapektuhan din naman kayo eh. Hindi lang naman kami. Gusto niyo ba ang pastor pag nangaral dito, puro galit? Wala ng Bible, puro galit na lang, mga walang nga kayo, mga wala kayong utang na loob. Gusto niyo ba yung gano'n na marinig? Eh di, siyempre, ayaw niyo eh. Pero mga kapatid, tao din po kami. Amen? Minsan din yung mga foul language, nagagamit din namin eh. Eh kung si Moses nga, sabi eh, kausapin yung bato, hinataw eh. Nainis eh. Buti nga sa inyo, salita lang, hindi hataw eh. Amen? So yan po ang pinapakita po dito sa atin. Kaya dito po, na sabi, dito, if the people don't cooperate, you will do your work with grief. Bakit daw? Because you will grieve over their lack of response because you care na para bagang sa kabila ng iyong para bagang care sa kanila, binabaliwala. Tao po. Amen? Pero mahirap na hirap ka na. Hindi ka pa pinapansin. Na? Sabi mo, pambira. Na, yung pastor nga, lahat na ginawa sa iyo para mapansin. Ibig sabihin, para ma-appreciate mo naman yung ginagawa. Wala lang. Bakit ang isip mo? Pastor siya, dapat gawin niya lang yun. Aba? Ano ka? Entitled? Amen? Na? Okay. Dito po, the pastor, a true pastor is a man who loves deeply. Amen? Na kaya mga kapatid, ang isang totoong pastor, hindi po kami empire builder. Hindi po kami nagtatayo ng empire. Amen? Na we just want to express our affection sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya 2 Corinthians chapter 12, verse 15, ito po, I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I be loved. Kaya sabi ng Panginoon, sabi dito na salita ng Diyos, sabi ni Paul, na yung aking pagmamahal sa'yo, okay lang na wag niyo akong suklian ng kapantay, o kaparehas, o higit pa ng pagmamahal. Basta ang gusto ko malaman nyo, mahal ko kayo. Amen? Amen? So we, pastor, we don't expect yung mga payback. No? Basta ma-express po namin yung pagmamahal namin sa inyo, sapat na po sa amin yan. Ibalik nyo man o hindi. Tao po. Amen? Kasi yun ang aming isinuko sa Panginoon na gagawin eh. Ano po? Na? Kaya Paul is saying, it's too heavy, I can no longer bear it. Sabi niya, I have to find out your condition. Yun ang kanyang very deep concern. Ano na ba ang kalagayan ng mga kapatiran doon sa Thessalonica? Amen? So yun po ang una. Affection. Na? Pangalawa po, ito. The elements of pastor's heart is unselfishness. Unselfishness. Ano po? Sabi dito, sa verse number 2 natin, tignan niyo po, sa verse number 2. And sabi po dyan sa verse number 2, and sabi dito, verse 1, wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborers in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Now, alam niyo po, pag meron kang strong affection, will always lead to unselfishness eh. Na, ang tanong, yung sinabihan mo bang mahal mo, meron ka na bang mga ginawa sa kanya na sakripisyo? Amen? Amen? Sabi mo, mahal ko ang aming church eh. Ano sakripisyo ginawa mo? Amen? Di ba? Ang nagmamahal po, handang magsakripisyo. Kaya nga sabi, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. The love was there, and the sacrifice was also there. Di ba? Tapos here we are, mga kapatid, sinasabi natin, I love my church, I love my pastor. Ano na ang nagawa mo? Na hindi mo pa nagagawa para magsakripisyo doon sa mga minamahal mo. I love my family.
Na, maaari sabihin mo, oo, nung umpisa, nagsasakripisyo ka para sa iyong pamilya. Pero later on, naging self-centered ka na. Akin na lang ito. Amen? Yung mga bonus po, hindi na nakakarating kay Mrs. Tao po. Na? Kaya, dito, sinasabi dito po, no, yung strong affection na yan will always lead to unselfishness. You can always tell whether somebody cares about you by what they will sacrifice to meet your need. Simple lang po na principle po yan. Na hindi po ako makasarili kasi tinitiyak ko yung pangangailangan mo, makakamtan mo. Sabi nga ng mga, di ba, mga magulang, isusubo na lang namin, bibigay pa namin sa aming anak. Di ba? Mga ganun po. Di ba? Yung mga sinasabi po natin na ayan po, kaya parents are willing to sacrifice for their children, so with the pastor. Kasi po, mga anak namin kayo sa pananampalataya eh. Kaya we are willing, mga kapatid, to think less of ourselves and more of you. Amen. Na, handa po kami mag-self-sacrifice for your sake. Ano po, hindi bali na wala kami, maging masaya lang po kayo. Kaya sabi po dito ni Paul, we thought it best to be left alone at Athens. Alam niyo po kung ano ang naging sakripisyo dito ni Paul? Pinadala niya po si Timotheus. Na, si Paul po, kung meron mang lagi siyang gustong kasama, walang iba kung hindi si Timothy. Na, basta meron silang gagawin, Timothy andiyan. Yung kaya itong pagkakataon na ito, kailangan hindi iisipin ni Paul yung sarili niya na kasama si Timothy. Kaya mga kapatid, iniisip niya po yung nangyayari doon sa Thessalonica. Kaya ginawa niya po, pinadala niya ngayon itong si Timothy. Kaya sabi niya, I am left alone in Athens. Now, he was willing to sacrifice to be alone para lang po yung mga nangangailangan doon ay matiyak niya kung ano ang kalagayan. Dahil yun po ang nasa isip lagi ni Paul eh. Ano na ba ang kalagayan ng mga kapatiran doon sa Thessalonica? Na sila ba yung lumago? O yung trabaho ba namin doon naging maayos? O yung trabaho namin naging baliwala? So gusto niya po makaalam ng balita tungkol po doon. Kaya pinadala niya po eting si Timoteo na ito. Papunta po doon. Kaya masabi po natin, Paul was sacrificing his personal companionship, comfort, ng kanyang mga kasama na si Timothy at si Silas. Ha? Kaya ang tanong, ito po, ano po ba ang sakripisyo na ginawa na po natin? Ano ba? Na, willing ka ba na yung talagang binibaby mo, na ayaw mo mawalay sa iyo, medyo pansandalian lang naman. Ibigay mo muna sa Panginoon. Amen? Amen? Na sabi mo, Lord, eto po. So, ayan po, makita po natin yung puso ng isang pastor. For the sake of someone else, Paul was gladly to give up his best. Sino ba yung best niya? Si Timothy. Pinadala niya muna dito po. Kaya mga kapatid, ano ba ang best mo po? Ano ba yung best mo? Bigay mo naman sa Panginoon. Amen? Gusto mo ba ikaw lagi may medalya? Dahil yun yung best mo eh. Nasabitan mo naman ang medalya, Panginoon. Kasi yung mga medalya namin mga pastor, wala na eh. Yung aming pangarap, ako po mga kapatid, ang pangarap ko, maging piloto. Mataas ang pangarap ko. Gusto ko, tinitingala ako kasi piloto eh. Amen? Ayaw ng Panginoon. So, naging pastor ako. Pumayag na rin ako sa Panginoon. Kasi yung piloto at pastor, pareho ang letra na umpisa eh. Sabi ko, Lord, payag na po. Pareho naman letter P yun eh. Tapos isa pa, pag nag-aaral ako, nasa pulpito ako, kaya yung mga nakikinig, nakatingala rin naman eh. Di ba? Amen? O nakatingala rin. Para na rin ako lumilipad. Hindi ba? And that was my best. Biro niyo po, 4 na taon, 6 na taon kong pinag-aaralan. Talaga po, sobra pa sa magna cum laude pag graduate ako. Trigonometry ko po, take 5. Biro niyo po, 2.5 taon kong kinuha, trigonometry. Talaga naman po, kahit pikit mata, kaya ko nang solvin yun eh. Kasi laging baksak eh. Amen? Kaya pag baksak po, let me try again. Ganun lang po yun eh. Paulit-ulit. But anyway, that was, we gave our best sa gawain ng Panginoon. Ganyan po ang puso ng isang pastor. Amen? Kaya you are our joy and glory.
The church is our joy and glory. Na, okay. Kaya, didispatch po ito, no, si Timothy sa maraming lugar at lagi po siyang pinadadala ni Paul. He was willing, mga kapatid, to sacrifice. Kaya a true shepherd will give his best, and Paul, no, that was yung kanyang unselfishness, hindi niya na inisip ang kanyang sarili. Hindi bali nang mag-isa na lang ako. Basta si Timothy na malalaan ko. Amen? So, dalawa pa lang po yun, affection and unselfishness. Tao po, andiyan pa ba kayo? Medyo po na-x-ray na ba natin yung puso ng mga pastor? Amen? Baka naman ang hanga nyo, ay si pastor, magandang manamit yan. Magandang magsalita yan. Magandang pumorma yan. Magaling pumutok yan. Maraming trophy nakuha yan. Siya yun. Binili namin lahat yung mga trophy namin. Ganun lang po yun. Para magkaroon ka, bilhin mo na lang. Amen? Ando doon po yung unselfishness. Kaya, the pastor's heart fills the heart ng kanyang mga people. Ito na po yung pangatlo natin. Pangatlo po, compassion for his people. Okay. Kaya, Paul sent Timotheus, our brother. Tignan niyo po sa verse number 3. Number 3 na tayo. Number 2 muna. And sent Timotheus, tignan niyo po, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ to establish you and to comfort you concerning your faith. Tignan niyo po, mga kapatid, kaya dito, makita po natin, how the pastors feel. Kaya ang kanyang pinadala si Timoteo. So Timothy is not just an ordinary companion nitong ni Paul. Ang tawag niya po dyan, our brother. Alam niyo po, ngayon kasi tawagan na lang natin, naging mere expression na lang yung brother, sister. Pero nung kapanahon na noon, mga kapatid, ando doon po, yung parang emotional attachment, yung talagang deep emotion na pag tinawag mo, ang isang kapatiran talaga na my brother. Mabigat po yun, mga kapatid. Hindi lang basta acquaintance po yun. Na-involve po dyan yung emotion. Kaya sabi niya, our brother. Ito po parang yung intimate relationship nila, our brother. Sabi niya, and minister of God. Sa gawain naman na po yun, mga kapatid. Yung isa pang personal, ito naman sa gawain niya na. At and our fellow laborer in the gospel of Christ. Kaya, yung compassion po dito ni Paul, nung pinadala niya si Timothy, he was not just sending an ordinary preacher, he was not sending an ordinary na co-laborer o brother, isa po, mga kapatid, na napakahalagang tao na kung ano ang ano po, ang kay Paul, ando doon din kay Timothy, na para pag pinadala niya po si Timothy po doon, parang siya na rin ang nagpunta. Ako niyo po yan? Amen? Ano ba ang tawag doon? Protege ba yan? O protege? Amen? Kaya, meron po dito na talagang tiwala si Apostol Pablo. Ganun din, tignan niyo po. Naalan niya po si Pastor, siyempre, marami po yan mga pinupuntahan to help churches. At naging matagumpay naman po yan. Nung kami po ay una nagpupunta doon sa Mindanao, ay inaabot lang po namin mga simbahan doon, puro garahe. Yung kanilang mga pulpito na ganito, itinihaya lang na katreba, tulugan. Ganun po, makikitulog lang po kami doon sa member ng mga bahay, ng mga member. Tapos yung pupuntahan po namin, pag nag-ulam ka ng hotdog doon, big time na po yun. Meron niyo po hotdog, Dahil sa parte ng Mindanao, para bang hindi makarating ang hotdog. So, ganun po mga kapatid. So, naroon po kami. Sige lang po kami. Prayer, turo, ngayon, balikan niyo po yung mga gawain na yon. Ay po, libo-libo na po square meter ang kanilang mga property. Si Pastor Job, kilala nyo naman yan. May zipline pa yung kanyang simbahan. Meron nyo po. Ibang klase. Di ba? Amen? Bakit po? Masasabi po natin diyan, ando doon yung compassion. Pero,
Pag meron pong iiwan, kami po ng mga preacher sa aming church, sinisigurado po namin, parang kami rin yung nandoon. Amen? Amen? Matagal na po kami magkasama ni Pastor Joey. Alam niyo po kay Pastor Joey, wala pong maliit at malaking gawain. Kung paano po siya mag-preach sa daang-daang member, bigyan mo po siya ng audience sa 20, hindi po magbabago. Kung paano po siya sumigaw, kung paano po siya mga kapatid, talagang mangaral, ganun. Akala mo, no, daang-daan, pag tinignan mo, abay, 20 lang. Hindi po nagbabago. Amen? Amen? Tsaka hindi po nagre-request siya ng Starbucks pagkatapos mag-preach. No? 3-in-1 lang, okay na yan. Anyway, naano doon po yung compassion po yan. Kaya, Pastor just wanted our people to be strong, not only for themselves, but for others. Yun po ang gusto po namin eh. Kaya sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 3. Tingnan niyo po. Sabi niya that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. Alam po ni Paul, kaya gusto ko po kayo talagang lumago, yan sabi ni Paul. Para pagdating ng mga affliction na yan, yung mga persecution na yan, malakas kayo, nakakatayo kayo. Amen? Alam niyo po, sabi sa Job, man is full of troubles. Sa madalit sabi, tayo pong mga tao, hindi mawawalan ng problema. Amen? Pag wala ka ng problema, problema na yan. Tama? Amen? Amen? Oh. Kaya sabi ni Paul, gusto ko lumakas kayo eh. Para pagdating yung mga problema na yan, kaya nyo nang salubungin. Kaya nyong manindigan. Kaya nyo pa rin magpatuloy. Amen? Amen? Alam nyo po, paano ba natin, mga kapatid, dadaanan yung mga, malalagpasan yung mga problema na yan. Pag may problema sa buhay po, mga kapatid, daanan nyo lang. Kasi talagang dadaan kayo dyan eh. Huwag nyo lang tatambayan. Yung iba kasi tinatambayan eh. Amen? Hindi ba sabi ng Bible, tignan nyo for the book of the law. Di ba? Ano yan? Joshua 1:8. Okay, lagay mo nga yan. Tignan nyo po. For the book of the law. Ayan. This book of the law shall not depart out of thy mouth. For thou shalt meditate therein day and night. So, ang sabi daw, mga kapatid, we should meditate the book of the law day and night. Paano ba yung meditate? Lagi mong iniisip. Lagi mong iniisip. Amen? Pag lagi mo siya iniisip, that thou mayest observe to do according all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. So pag lagi mo pong iniisip, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang magiging resulta niyan, magkakaroon ka ng good success. Tama po ba? Kaso, ang problema sa atin, ang mini-meditate natin, alam nyo kung ano, lagi nyo iniisip, problema nyo. Inisip mo na siya, bago ka matulog, pagkagising, bago ka mag-almusal, bago ka manangalian, puro isip eh. So, ano nangyari? Anong minimeditate mo? Ang utos sa atin, yung Word of God. Ang minimeditate mo, yung problema eh. Sabi mo, ang dami kong problema. Marami ba kayong problema? Amen? Alam nyo kung bakit dumami? Alam nyo ba? Binibilang nyo kasi. Huwag nyo bilangin, hindi dadami yan. Sinabi na ng Bible, marami na tayong problema. Kaya huwag ka na magbilang. Ano po? So, nandoon po yung compassion, mga kapatid. Kaya if you are strong in your faith in God and Christ, then you have a foundation by which you can live your life. Kaya malungkot po kami pag hindi po kayo lumalago. Amen? Kaya, allow us to express our affection. Allow us, mga kapatid, na yung unselfishness namin, makita nyo yan. At maramdaman nyo po yung compassion. Amen? Yaan po ay puso ng isang pastor. Dapat nakikita nyo po yan.
dapat na-appreciate nyo po yan. Hindi appreciation lang natin, puro yung Pastor Sunday. Birthday ni Pastor, attend tayo. Paano pag hindi na birthday ni Pastor? Kaya pag sinabi nyo, a-attend lang ako pag birthday ni Pastor, gagawa po kami ng bata sa church, tuwing linggo birthday namin. Para lagi kayo na-attend. Birin nyo po, ando pa rin yung affection namin. Ando pa rin yung compassion namin. Makita lamang po namin kayong lumago. Amen? Now, my last verse, Jeremiah 3:15. Siguro alam nyo na ito. Sabi po dyan, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen? Sino po ba yung tinuturuan na magkaroon ng pangunawa? Yung hindi nakakaunawa. Sino ba raw ang magtuturo dito para maunawaan mo? Yung binigay ng Panginoon na pastor. Sabi sabihin, hanggat wala kang pastor, marami kang hindi maunawaan. Kasi yan nagsabi. Amen? Marami kang hindi malalaman. Kasi si pastor lamang ang magtuturo sa inyo yan. Sa mga bisita po natin. Na gusto ni Pastor Joey magkaroon kayo ng pastor. Amen? Siyempre, lahat tayo. Pero siyempre, una po, ang gusto po ng Panginoon din na magkaroon muna tayo ng katiyakan ng langit. Kung hindi ka pa po, nagsusuko na iyong buhay, binubuksan ng pintuan ng iyong puso para tanggapin siya, ngayon na po ang pagkakataon niyan. At hindi lang Pastor Joey magiging pastor mo, magiging pastor mo po yung ating pong great shepherd, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya mga kapatid, 3 pa lang po yan na puso ng pastor. Mamayang hapon may 4 pa po. Hanggang verse 10 po tayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo po tayo. Tayo po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyo pong binahagi na mensahe. Lord, totoo po. Kayo po ang nagbigay ng pastor sa amin. At ito po, ayon sa inyo pong puso. Hindi lang basta binigay mo kung sino, Panginoon. Kung hindi, ito po ay isang manggagawa mo po na inyo pong pinanalangin, inyo po, Panginoon, hinubog, at inyo pong pinadala. Para po kami maturuan ng mga kaalaman at kaunawaan sa mundong ito. Lalo na po, ang kaunawaan sa inyo pong salita. Kaya, Panginoon, naway sa pagkakataong ito, nananalangin po ako ngayon, na inyo po, Panginoon, kausapin ang bawat anak mo po. Naway makita po nila ang kahalagahan ng isa pong pastor. Na nandiyan po sila, laging nakasuporta, panalangin, proteksyon. Dalangin ko po, Panginoon, naway ma-appreciate po nila ang ginagawa ng isang manggagawa mo po. Kaya, Panginoon, kung meron man po kaming mga naging pagkukulang, meron man po kami, Panginoon, na dapat aming ginagawa at hindi pa namin nagawa. Naway, Panginoon, sa pagkakataong ito, amin pong sabihin sa inyo, Lord, eto na po kami. Handa na po namin gawin po yan. At sa mga bisita rin na wala pa po katiyakan ng langit, iligtas mo po sila. Kaya, Panginoon, ipakita mo po sa bawat isa ang amin po mga sarili kung paano mo po kami nakikita ngayon. At kung meron po kaming hindi maayos sa aming buhay, dito po sa altar, amin pong idalangin. Kung meron po kami, Panginoon, na dapat pasalamatan, dito po rin sa altar ay amin pong dapat pasalamatan po yan. Kaya sa paanyaya, Panginoon, kilusin mo po ang bawat isa ngayon. Ito po, Panginoon, lahat ay amin pong hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat nakayuko po, hindi ko po alam kung anong mensahe binigay sa iyo ng Panginoon. Kung meron man po, pwede ka bang lumapit dito sa altar ngayon at manalangin ka, Lord, thank you very much po. You has given us a pastor according to your heart. Sige po, hali po kayo. Amen. Sige po. God bless you po. Amen. Now I know the heart of my pastor.